Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at saka mga nanonood ng aking videos, ng mga reaction. At saka ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa isang napakaliit na bansa na ay siyang sikat ngayon dahil nasa balita at hindi magandang balita po. Dahil ito ay ang Gaza. So, nasaan ba talaga ang Gaza Strip? Ayon sa ating research, ang Gaza Strip ay matatagpuan sa gitnang silangan o sa Middle East. At ito ay makikita ang kanilang lawak or haba ay meron siyang 51 kilometers. Ang hangganan papunta sa Israel at papunta naman sa Ehipto. Kung papunta sa Israel, ang hangganan ay 51 kilometers at 11 kilometers naman ang hangganan kung papunta sa Egypt. So malapit lang ang kanilang border ay matatagpuan sa Rafah. At yon ay may 4 kilometers ang hangganan hanggang sa Rafah at doon sa Khan Yunis. So makikita niyo yan sa mapa na ilalagay ko dyan. Dyan nyo makikita kung gaano siya kaliit or gaano siya kalaki. Pero siya naman ang pinakasikat sa buong mundo na halos taon-taon ay nagkakaroon sila ng kaguluhan. So matatagpuan sa baybayin sa pagitan nito at Gaza City, ito ay ang kanilang dagat pala ay tinatawag na Mediterranean Sea. At ang hilagang silangan ng lungsod ng Gaza, ayon sa pagkabanggit, ay matatagpuan doon ang Bet Lahia at Bet Hanun. So, ang Gush Katif Block naman na mga lokalidad ng Israel ay dating umiiral sa mga buhangin na katabi ng Rafah at Khan Yunis. So, nung una ay magkasundo sila. Pero, dahil siguro sa kung ano ang merong problema sa kanila, hindi na sila nagkakasundo. Kasama ang timog kanlurang gilid ng 40 km 25 miles na baybayin ng Mediterranean ilang buwan pagkatapos ng paghiwalay noong Disyembre 2005. Isang controversial na buffer zone ang nilikha sa hilagang hangganan ng Israel sa lugar na kadalasang ginagamit upang ilunsad ang mga rakit ng Qassam sa Israel. Qassam. Ang bahagi nito ay umaabot sa 2.5 kilometro or 1.6 miles papunta sa teritoryong kontrolado ng Palestinian Authority. At saka humigit kumulang na lugar ng dating hilagang Israeli na lokalidad. So, nung una, ang mga Israel ay doon nakatira. Kasi, nung una naman ay nag-mix up lang sila. Pero nagkaroon ng mga problema na hindi natin alam kaya sila nagkagulo. Ang Gaza Strip ay may katamtamang klima na may banayad na taglamig at tuyo at mainit na tag-araw na napapailalim sa tagtuyot. Ang lupain ay patag o gumugulong na may mga buhangin. Malapit sa baybayin, ang pinakamataas na punto ay ang Abu Auda, Juz Abu Auda sa 105 metro sa ibabaw ng dagat. Kabilang sa mga likas na yaman ang lupang taniman. So meron silang mapagtataniman. Halos sangkatlo ng strip ay irrigado. So meaning there's an irrigation. At kamakailan natuklasan ang natural gas. So baka yun siguro pinag-awayan nila yung natural gas na yan. Kasama sa mga isyu sa kapaligiran ang desertification, salination ng sariwang tubig, paggamot ng dumi sa alkantarilla, sakit na dala ng tubig, pagkasira ng lupa at pagkaubos at kontaminasyon ng mga yamang tubig sa ilalim ng lupa. Ang strip ay kasalukuyang nagtataglay ng pinakalumang kilalang labi ng isang gawa ng tao na siga at ilan sa mga pinakalumang may petsang kalansay ng tao sa mundo. Sinasakop nito ang teritoryong katulad ng sa sinaunang Filistia at paminsan-minsan ay kilala sa pangalang yung Filistia, yung during the time of David and Goliath, yung Filistihano, di ba si Goliath ay Filistihano at si David naman ay Jew o taga dyan. So ito yung kanyang lugar. So tignan natin kung ano ang nasa loob ng Gaza. Ano ang meron sa kanila. So, meron ditong makikita nyo sa Gaza Strip at meron siyang tinatawag na symbol. Ang pale na pink ay built-up area. So, makikita nyo dito, meron mga built-up area. Mamaya, ididikit natin yan. At saka, yung pinaka-red or parang dark orange or red yata, refugee camp. Ang dami nilang refugee camp. So, meron dito sa Jabalia, sa Gaza, meron din sa Deir al-Balia, at sa Khan Yunis, at dito sa Abasan, at sa Rafah. So, meron din sila. At yung ang kanilang mga crossing, makikita niyo doon sa Bet Hanun, ito ay papuntang north,
sa Erez, at dito naman sa south ay ang Egypt or Rafah at Karim. So tatlo lang ang kanilang crossing, tatlo ang pwedeng daanan para makalabas ng Gaza. So wala sila talagang mapagdaanan kasi dito naman sa Israel ay hindi sila nag-open. Yung inopen nila ay isa lang talaga. So tingnan natin ang kanilang mga bahay-bahay, ang kanilang mga kabildingan. So nung panahon ng hindi pa ganong magulo, ito yung kanilang lugar. Alam nyo, napakaganda ng kanilang lugar. Kung hindi lang sana sila nagkakagulo, mas uunlad pa ang kanilang lugar. Kaya lang hindi maiwasan na ganun na nga yun ang mga nangyayari. So, ito yung makikita yung building, Gaza City Skyline 2007. Ang ganda niya, 'di ba? At makikita din ngayon sa mga live yung building na yan na mataas diyan. At ito naman ang Downtown Gaza 2012. Ang gandang tingnan, 'di ba? Ano siya, parang peaceful. At ito naman Gaza War Cemetery. Siguro sa dami ng namatay, so ganyan nakadami, ganyan kalawak ang kanilang sementeryo sa Gaza. Ito ay na-research ko po ayon sa, alam nyo na. At saka ito naman ang view of Gaza during 2000. So, maganda din siya. Wala pa silang doon. At saka ito naman ang Israel border Gaza Strip barrier near the Karni Crossing. So makikita niyo ito yung nilusob, ito yung nilusutan, ito yung dinaanan ng mga Hamas na sumalakay. At saka ito naman ang sea view from the Al Diara Hotel on the Gaza coast. Ang ganda, 'di ba? So tourists talaga will love to go there and spend their vacation or holidays, but the problem is you are not secure. Yan ya, kasi ang dami talagang namatay na mga walang kasalanan, walang kalaban-laban, hindi alam at walang ginawa doon. So, nagsama lang po sila. At ito naman, makikita natin ang ganda niya, a resort in the Gaza Strip built on the location of the former Israeli settlement of Nidzarim. Ang ganda niya. Tapos ngayon, nasaan na kaya ito? And then ito, backyard industry. So, kung makikita niyo, napakasimple lang ng buhay pero masaya, smiling sila. Sana kahit ganito, kung walang gulo, mas maganda sana ang buhay. Kasi kahit mahirap, may pagkakataon na ikaw uunlad din kung magsusumikap. Kung hindi lang mawawala sana ang mga buhay. At ito, tingnan natin, kahit na maliit lang yung kanilang bansa, yung kanilang lugar, meron silang University College of Applied Sciences, the largest college in Gaza. At saka ito naman, makikita niyo yung building na yan, Islamic University of Gaza. Maganda din siya. At magpasa hanggang ngayon, parang nakikita din natin to sa mga live videos or sa mga videos na pinapalabas ng mga media. At yun na. At saka hindi lang yun. Syempre, meron din silang Gaza Amusement Park. So, kung makikita natin, simple lang at parang wala gaanong tao siguro sa mga panahon na to, walang mga tao talaga. Excuse me. So, yun lang po. Pinapakita lang natin kung ano meron ang sa loob ng Gaza at kung nasaan ito, saan matatagpuan at bakit palagi silang nagkakagulo. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.